Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng aji no nambansuke. Yung aji na sinasabi po nila, itong ating isda. Pwede din po yung buo, pero yung nabili ko po, ito lang. Sa supermarket, ganito na po siya kasi. Pwede din po yung may ulo. Mas masarap po siya may ulo. Ano po? Ito po yung aji na sinasabi dito sa Japan na ang tawag sa English is horse mackerel po. Kailangan din natin ng onion, ng carrots, kalahati lang, isang bell pepper, toyo, asukal, suka, asin, at tubig na lalagyan natin ng bonito dashi. Tapos, ito optional lang kung meron po kayo dry na sili po. So, simulan na po natin ang ating aji. O ito pong ating aji, lalagyan po natin siya ng salt. Depende na po sa inyo kung paano kayo maglagay. Para hindi po masyadong maalat, huwag niyo po siyang masyadong lagyan dahil may mga toyo po tayong ilalagay. Baliktarin niyo lang po yan. Ganyan din po. Ngayon, ito po, bayaan niyo lang siya ng mga 5 minutes. Pag asinan nyo na po siya, yan lang po yan, konting asin lang po. Ngayon po, ito, after 5 minutes, ipat dry nyo lang po siya ng ating kitchen towel. Yan. 5 minutes po. Ngayon po, itong ating sibuyas, nahugasan na po natin ito. Lagyan lang po natin siya ng ganitong hiwa ng konti. Gigilitan lang po natin ng konti. Yan, ganyan po itsura niya. At manipis lang po ang ating cut dito. Ganyan lang po kaninipis. Ngayon po yung ating carrots at bell pepper. So, ito pong ating carrots. Hiwain nyo lang po yan ng ganyan. Manipis lang din po ang hiwa natin. Ngayon po ito, julienne cut po natin siya. Ganyan lang po kaninipis. Ngayon, bahala na po kayo kung gusto nyo makapal pa dyan. Okay lang naman din po. Yan po itong ating bell pepper. Ganyan lang po yan para pumasok sa loob yung kanyang buto at tanggalin lang po natin. Itong ating bell pepper, ganyan po itsura niyan. Pahaba din po. Ganyan din lang po. Manipis lang. Hindi po natin to igigisa. May gagawin po tayo kasing sauce ng ating nambansuke. Kung gusto nyo pabilog ang hiwa, pwede din po. Pwede din pong ganyan. Ngayon po, gawa na po yung ating gulay. Naka 5 minutes na po tayo dito. Ito po siya.
Patry lang po natin yan ng ating kitchen towel. Kahit ano po meron kayo dyan, basta ipatry nyo lang po siya. Ngayon, lagay po natin siya sa isang bowl. At lalagyan po natin siya ng cornstarch. Hindi ko po nasabi kanina, pasensya na po. Kalimutan ko pong sabihin ng ating cornstarch. So habang ginagawa po natin to, magpapainit po tayo ng ating kawali. Turn on the heat. Yan. Tapos po, tayo lang po natin yung mag-init at lagyan na po natin ng gawgaw ang ating isda. So, ayan, nilagyan na po natin siya ng gawgaw. Ngayon po, ito, ganyan lang po natin siya. Sa totoo lang, deep fry po ito. Pero dahil sa mahalang mga mantika ngayon, hindi po tayo masyadong gumamit ng mantika. Maliit lang po yung ating kawali para hindi tayo tipid tayo sa ating mantika. Ito kahit na lumamig, masarap po siyang kainin. Lagay nyo lang sa fridge. Mas matagal siya, mas maganda, mas masarap po. Kinabukasan, kahit kinabukasan, mas masarap po siya kaysa bagong luto. Ayan, na-coat na po yung ating isda. Prito na po natin siya. So, ayan, mainit na po yung ating mantika. Kita nyo po yan siguro. Nagbabubbles na po yung ating chopstick. Pag ganyan na po yan, nasa high heat po tayo. Medyo low medium heat nyo po siya. Ganyan lang po. Pag nagpiprito po kayo ng ganito, papunta po doon para pag kung tumansik man siya, doon po sa may harap. Palayo po sa inyo. Yan. Ngayon po ito, gagawa pa po tayo ng sauce ng ating nambanske. So, meron po tayo dito isang kawali uli. Lagyan po natin siya ng 400cc na tubig. May bonito dashi tayo. Kikkoman soy sauce. Vinegar. Kahit anong klaseng vinegar meron po kayo dyan, gamitin nyo po. At sugar. At meron din po tayong mirin. Ayan po. Ganyan po karami. Ang ating sauce. Ngayon, ito po. Pakukuluan lang po natin siya. Turn on the heat. And habang nagpiprito po tayo, pakukuluan natin ang ating sauce. I-double fry po natin itong ating isda para mas crispy po siya. Nung nag-golden brown na po yan, hanguin niyo po. O ayan, kumukulo na po yung ating sauce. Lagay na po natin yung ating bell pepper, carrots, at onion. Yan, ganyan lang po. O hayaan lang po natin siya dyan ng mga, hindi po natin i-overcook yung ating, yung ating mga sibuyas. So, ayan. Pag nailagay nyo po yan, 2 minutes lang, lagay nyo, tapos, off nyo na po yung inyong kalan.
O ayan, naka 2 minutes na po tayo. Off na po natin yung ating kalan. Set aside lang po natin. Ngayon, ito po ang ating isda. Hanguin lang po natin sandali at isa lang natin yung natira pang isda natin sa ating bowl. Low medium heat lang po tayo, ha? Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. 2 beses akong hindi nakapag-upload ng video dahil sa connection ng ating net. At sobra po ang busy ng inyong abang lingkod dahil may trabaho din po tayo sa umaga. So, pasensya na po. Yan, yung ating second batch. Ngayon, ito po, cornstarch po ang nilagay natin. Pwede din po ng flour. At kung wala kayong dashi, bonito dashi o bonito stock, pwede din pong water lang. Kahit hindi po kayo gumamit ng bonito dashi. Pero mas masarap po kung may bonito dashi. Nasa low medium heat po tayo, ha? Baligtarin nyo lang po yan. So, yan. O habang nagpiprito po tayo, kuha lang po tayo ng isa nito, yung ating dry na tongarashi o siling fed na sili. Ngayon po ito, wala yata siyang buto o meron man. Tatanggalin ko lang po yung buto. Hiwain ko lang po siya ng ganito. Hindi po ito masyadong maanghang. Ganyan lang po. Ganyan lang po hiwa. Kung gusto nyo mas manipis pa, okay lang din po. Kasi yung buto niya, maanghang po yan. Itong nabili ko, parang wala siyang buto masyado. Yan, ganyan lang po. I-high heat nyo po yung inyong kalan. At lagay na po natin itong ating unang sinala. Ngayon, pag kumonti po yung mantika ninyo, pwede po kayong magdagdag kung gusto po ninyo. Pero po ako, magtitipid po ako kasi sayang po yung kasi yung mantika. Nasa high heat po tayo. Ayan, hanguin nyo lang po siya. Uli. At ilagay po natin yung ating natitira pang isda.
Hanguin na po natin. Turn off the heat. Ngayon, ito po. Lagay na po natin sa ating mangkok. So, ayan, lagay na po natin yung ating isda kanina. Ganyan po siya kalutong. Ngayon, ito. Lalagay po natin yung sauce na ginawa natin kanina. So, ayan, lagay na po natin itong ating sauce. Ganyan lang po yan. Mas maganda kung mailulubog nyo lahat yung inyong isda para makuha po niya yung lasa ng ating sauce. Kailangan lubog po siya. So, yan, tama lang po yung ginawa nating sauce. Masabaw po talaga siya. Ngayon, kung gusto nyo konti lang, bawasan nyo na lang po yung ating sauce. Yan, ngayon po itong ating dry na sili. Ganyan lang po yan. Gawa na po yung ating Ajino Nambansuke. Ganyan lang po kadali yan. So, ito, gawa na po yung ating Nambansuke. Ngayon, sana po nagustuhan nyo itong ating Ajino Nambansuke. Ito po yung kinakain namin pag summer. Pinalalamig po namin sa fridge ng 3 araw. Pwede po siya. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating recipe ngayon. At kung nag-enjoy po kayo, paki-subscribe, paki-like, at paki-share. At paki-hit na rin nyo po yung ating notification bell para ma-notify po kayo ni YT pag may mga bago tayong video upload. Maraming salamat po sa lahat ng laging nanonood at nagla-like at nag-share. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat at stay safe, stay healthy. God bless po sa inyong lahat. Arigatou gozaimasu.